ko ang inyong pabor sa buhay na meron na kayo at meron na tayo sa Panginoong Jesus. Amen. Let's go. Yan, pakibasa po. Ay, wala pa sa kanya. Meron na ako sa monitor. Praise the Lord. Yan, sabay-sabay. 1, 2, 3. One Spirit, Lord, God, body, and faith. So, one Spirit, one Lord, one God, one body, one faith. So ilan ho yan? Isa, dalawa, tatlo, apat. Pero ilan ho yan? Isa. Isa lang. Holy Spirit, Lord, God, body, the Church of God, faith. Apat yan, lima yan, Father, anim yan. Pero lahat yan, isa lang. Sabi nila, alam mo, kaya ayaw kong matid yan. Pare-pareho naman yung relihiyon natin eh. Ikaw, ganito ka, iglesia ni Kulabu ka, iglesia ni Batman ka, iglesia ni Superman ka. Okay na yung Brad. Okay lang yan, sister. Makikita-kita rin sa tayo sa dulo. Ang dami. Eh, one lang eh. Hindi ho, one lang. Hindi ho, dalawa, hindi tatlo, hindi apat, hindi lima, hindi anim. One! One lang! Amen ba? Hindi ho anim yung daan papunta sa langit. Hindi 7, hindi 5. Isa lang. Si Jesus lang. Pag yung simbahan nyo, hindi si Jesus yung daan at isang Jesus lang, maalis kayo doon. Mali ng simbahan yun. Amen ba? O basahin po natin. Dadagdagan po natin yung mga pinics nila. Ating mahal na mga bishop at pastor. So sabi ko ng Ephesians chapter 4 verse 3 to 7 to 11 and to verse 13, endeavoring to keep the unity of the Spirit. Tinagdag ko po sa Tagalog. Mas maganda yung Tagalog. Sikapin natin! Sikapin natin! Sabihin sa katabi mo, sikapin mo! Sikapin natin na mapanatili yung unity ng Spirit. Sino ho ba yung Spirit? Yung Spirit is the Spirit of Christ. The Holy Spirit message is the gospel of Christ. Sikapin mo, makiisa ka sa Holy Spirit. Walang ibang sasabihin, sinasabi ng Holy Spirit ganito. Please, mag-ugamitin ang Holy Spirit sa maraming sinasabi. Pagsikapan mo to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is how many body? How many church? In Universal? One. How many Spirit? One. How many calling of hope? How many Lord? How many faith? How many baptism? So dami mo, pero ilan lang daw yun? Oh, kawag pa. Dami pa sinasabi, one lang. Pinahirap tayo sarili. Amen! O, tinan niyo po ito. Tinignan ko po sa Greek. Alam niyo, you cannot grasp the beauty of the Bible, of the Word of God, if you don't go to the original word. Ibig sabihin yung original. Kung sasabihin ko sa inyo, sos, kagwapa mo, oy! Yung Bisaya, maintindihan nyo. Pero yung mga Tagalog, hindi nila maintindihan. Ano yung kagwapa? Ano sinasabi nun? Mukha kong tanga, mukha kong tanga. O, kita mo. Kung yung Bible sinulat sa Cebuano, dudukutin natin, yung Bible sinulat sa Greek. So ito yung original Greek word ng unity. Yes! Ibig sabihin, one! Amen! Yung one, ang ibig sabihin, yes! One! So yung unity at one, ang ibig sabihin, one! Hello? Naintindihan niyo po ba? Oh, just as you were called in
haste, one Lord, one faith, one baptism. It's all the meaning of that. Haste. Sa English, one. Sa Tagalog, sabi ni FPJ, isang pala ka lang. Isa lang. Daming adjective niyan. Daming noun. Pero ang meaning lahat niyan, one. Ang galing ho ni St. Paul. Napaka-talino niya sa mga salita. Pero pag dinukot niyo sa Greek, yung unity is also one. Yung one is also unity. It's all one. Amen. Oh. One God. Haste, Father of all, who is shown above all and through all, in you all. But to each one, tinan niyo po, of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. It's all one. Kaya medyo minsan tayo mga grace people, kahit na sinasabi, rest na tayo. Pero pagod pa rin tayo. Kasi isip natin, dami pa rin. Eh, isa lang naman, one. It's all one. Amen. Oh, ito po yung buong context. And Jesus Himself, nung siya ay nabuhay sa mga patay, gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, some teachers. Nung nabuhay si Jesus sa mga patay, niregaluhan niya yung body, yung one body ng apostol, ng propeta, ng evangelista, ng pastor, at ng guro. Pag yung simbahan na minsan natatamad kayo magsimba dito, pupunta kayo sa isang simbahan doon, yung nagtuturo, Monsignor. Wala sa Bible. Oh, walang Monsignor. May Monsignor ba dyan? Tapos gusto niyo pa yung kardinal. Walang kardinal. Tapos gusto niyo yung father. Walang father. Oh, mali lang simbahan yun. Hindi po ako nagsasabi niyan, yung Bible. Hindi, pareho lang yan. Kahit na ikaw, pastor, kami, father, tinatawag namin, tawag niyo dyan, bishop, kami tawag namin, monsignor, ang tawag niyo dyan, apostol, tawag namin dito, kardinal. Kayo, wala nga kayong papa eh. Wala, may papa ba dyan? Pero good news, doon sa simbahan na yun, ang daming nagsisimba, di ba? Tapos minsan, pag nabalas kayo sa pastor niyo, punta kayo doon. O, papay kayo, wala kayo, hindi kayo punta ng langit. Amen. So, binigay yan. Tapos tinitignan nila na yung apostol, prophet, parang hierarchy. Pinakamataas yung apostol. Pangalawa, bishop. Hindi po. It's all the same. Yes. Wala akong hierarchy dyan. Walang boss dyan. Walang manager dyan. Lahat yan, pare-pareho. It's a calling. Ano ang trabaho nila? Ano ang trabaho ng apostol, propeta, evangelista, pastor, teacher? Yung pastor, teacher, bishop. Pareho po yan. For the equipping of the saints. Yes. Sa Tagalog. Verse 12. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga santo, mga banal. Sabihin mo sa katabi mo, ngayon pa lang, santo ka na. Kahit ang pangalan mo ay Satanas, Purgatorio, Impyerno. Pag nanampalataya ka, santo ka. Di ba may mga pangalan? Satanas, Purgatorio, Impyerno. Satanas P, Impyerno. Pangalan. Pag nanampalataya yan, santo yan. Yes. Amen. Nandiyan po ba kayo? Yes. Para upang ihanda, isturo kayo kay Jesus. Anong meron, sinasabi ni Bishop Paul, anong meron kayo kay Jesus? Anong magagawa ni Jesus through you?
makita nyo lahat ng kagandahan, kapurihan, kagilagilalas ng personalidad ng Diyos na katawang tao na namatay, nilibing, pagkatapos sa 3 araw ay nabuhay magbuli. Ito po, para i-equip kayo. Kayong mga santo, for the work, sabi nyo work, of the ministry. Lahat po kayo tinawag, hindi lang kami. Lahat ng taong sumampalataya kay Kristo Jesus sa kanyang mabuting gawa, sa kanyang tinapos na gawa, sa gospel of Christ, sa gospel of grace, lahat tayo tinawag para i-share ang katotohanan ito sa lahat ng tao, hindi lang po yung apostol, teacher, bishop, hindi po. Kami, we equip you, we train you, we put you all the knowledge about Christ and His finished work. Amen. So that you can be part in the ministry. Tapos sabi niyan, for the edifying of the body. Ilan ho ang body ni Jesus? Yes. Kaya nga, one Spirit, isa lang ang Holy Spirit. Ano ang mensahe ng Holy Spirit? Christ. The gospel. One Lord. One God. Amen po ba? Amen. It's all one. Tapos sabi ng verse 13, till we all come to the haze of the faith. Till, hanggang sa dumating. This is the unity. Hanggang sa dumating na isa na lang ang pananampalataya natin. Yes. Si Jesus na lang. Amen. Then we are united. Amen. Pag si Jesus na lang, yan na yan. Tutunok na yan. Amen. Amen. The finality and completeness and perfection of unity when we come na lahat tayo, Jesus na lang. Jesus na lang laging mamahalin. Laging sasamba. Then we are united. Then we are united. Then we are united in the Spirit. Because the message of the Holy Spirit is Jesus. Amen. Tutunin niyo po ito. Romans 5:17. For by one man's haste, offense, death reigns through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the haste. One. Who's that one? Jesus Christ. Hallelujah. Who? What more? For there is one God, for there is haste God, and haste mediator between God and man. The man, Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified now and forever. One. Only one. Woo! Hallelujah. Tignan niyo po, tinignan ko, haste. Ang ibig sabihin sa English, one, unity, it's all the same. One Spirit, one Lord, one God, one body, one hope of calling, one Father, one faith. That's one word. Haste. Amen. Haste. Isa lang. Ba't tayo isa na lang? Jesus na lang. United na tayo. Yung iba, meron pa eh. Jesus plus, Jesus plus, Jesus minus, Jesus divide,
Jesus subtract, Jesus multiply. Mga ganun pa eh. Wala na ho. Jesus lang. It's all Jesus. Tignan niyo po ito. Till we come, dito po ako magpupokus. Till we all come, the unity of the Spirit is the unity of the faith. Unity of the faith. And what is the faith? The faith of the knowledge of the Son of God. The knowledge of Christ. The knowledge of Jesus. The epignosis, sabi sa Greek. The correct, exact, complete knowledge of Christ and everything He did for it, human race. Until pag hindi pa rin yan, pag yung simbahan yung hindi yan ang focus, may problema, kapatid. Hindi mo, pastor, tigilan mo na, ang dami mong tinasabi, one lang. Amen. Paano dumadating ang pananampalataya? Faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. Not about yung testimony mo. Wala akong mabuborn again sa testimony mo. Mga kapatid, ako po ay tumama sa loto 1 billion. So, kapatid, ako ay nakapagnana ng 5 million. So, that's not the power, you know. The power is the good news about Christ. I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation. Problema tayo sa atin. Pag may mga pera na, ako, ang dami. Saan tayo punta? Doon, ang dami. May bibigyan ng pera. Ako, pilahan yan. Lista. Pirma. Wala akong power yan. Next. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It's the gift of God, not of works. Should anyone boast? Kung ako po writer, magaling hulang talaga si Pablo eh. Anong tawag yan? Genius eh. Pag ako magsusulat yan, for by Jesus I have been saved. Faith is Jesus. Through Jesus, not that of myself, it is Jesus, not of works, lest anyone should boast. It's all Jesus. It's all Jesus. Look at this. Sabi ni Paul, Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Focus sa faith. Kasi sabi ni Paul, pag united na tayo, isa na lang yung faith natin, united na tayo in the Spirit. United na tayo in one body. United na tayo in one Lord. United na tayo in one God. At pareho na lahat ng faith natin. Yes. Pag si Jesus na lang ang faith natin, then we are united. Nevertheless, I live yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kaninong faith? Basa ho, yung kulay dilaw. Is that your faith? It's not your faith. It's the faith of Christ. Hindi mo pananampalataya yan. Kapatid, manampalataya ka lang. Paano? Tapos naghihingalo, kapatid, kapit. Ha? Hindi na nga makahinga, pinakakapit mo pa. Kapatid, kaya mo yan. Kung kaya niya, nandun na pa siya sa ICU. Sasabihin mo ba,
laban lang. Minsan yan yung mga words natin sa mga mahal natin sa buhay. Diba, sarap pakinggan? Kung makakapagsalita na, nakaswero na, may ganito na. Strolong ha! Hindi ka nakakakailan, sabihin mo laban, tagtsakang kita. No! Sasabihin mo, kapatid! By the faith of Christ who is in me, I declare you, healed! Rise up! Yan ang sasabihin mo. Yung madami ka pang pa-cute. Napahirapan pa yung tao. Kung makakapagsalita, sisipain ka. Tapos magdadala ka. Lechon, ganito, pagkain ka. Ikaw na naman lang umuubos. Nakaswero, kakain ka lechon. Mansanas. Magaling kayong magdala. Kasi alam nyo. Sorry. Joke lang. Pinapatawa pa lang kayo. Next. Oh, look at this. Therefore, sabi ng Hebrews 12 verse 1 to 2, New King James Version. Therefore, we also, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin. What is sin? Sin of unbelief. At kailangan isa lang. Hindi ka naniniwala, you're sinning. Which so easily ensnare us, and let us run with endurance the race that is set before us. What is the race? Akala ng mga tao, kapatid, takbuhin mo, takbo lang! Itong takbuhin na to, parang ang takbo mo, nakikilaro ka ng championship, andoon yung goal, andoon yung reward. Iyon ang alam ng Christian. That's verse 1. This is verse 2. Basahin niyo yung kulay, may kulay. Looking unto Jesus, this is the race. Basa! That's the race! That's the race! Yan po ang takbuhin. Takbuhin na lagi kang nakatingin kay Jesus na siya ang nagsimula ng pananampalataya at siya rin ang magtatapos. Hindi ikaw. That's New King James. Hindi po ako galit. Kami po mga pastor, ganyan kami, magaling kami. Public speaking yan. Kasi kung saan kami, tapos pare-parehong tono lang. Tutulugan nyo kami. Pero pag sinabi, hoy! Di ba gising ka? Oh, look at this. Hebrews 12:1-2, New Living Translation. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses, ay yung witnesses niya, yung chapter 11. To the life of faith, let us strip off every weight that slows us down. Alisin mo lahat ng pabigat sa buhay mo. Yes. Lahat ng kukontra, kung si Jesus lang isa lang, pag merong tumagdag doon, itapon mo. Ibasura mo. Huwag mong isama. Especially the sin that so easily strips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. What's the race? Verse 1, mag-explain yung verse 2. This is the race. Basahin niyo may kulay ulit. We do this by keeping our eyes on the champion who initiates and perfects our faith. This is the race. Lord, you run. Galing ka na ho sa finish line. Tayo galing na sa finish line. Nandiyan na yung reward, nandiyan na yung trophy. O, you run the crown. You run the trophy! Tayo, isip ng mga Christian ngayon,
we run to get a trophy. We run to get a crown. Yes. No way, Jose. Nada. No, never. Amen. Sabi dyan, because of the joy awaiting Him. You see, habang ginugulpi si Jesus, alam niyo sa loob niya, He's so happy, happy. Binubugbog, happy. Hindi siya galit. Nung sinusuntok siya, dinudurog siya, binubugbog siya, hindi siya waksak, hindi masama ang loob, hindi siya lang pambihira. Dahil sa'yo na napakawalang hiya mo kasi. Kaya, hindi ganun. Habang binubugbog si Jesus, He's so happy. Look, because of the joy awaiting Him, because He will see me, He will see you saved, forgiven, righteous, holy, sanctified, with life and eternal life forever. That is God. He endured the cross, disregarding its shame. Now He is seated in the place of honor beside God's throne. Amen. Let's look at Amplified Version. Okay po ba? Therefore, since we are surrounded by so great cloud of witnesses who by faith have testified to the truth of God's absolute faithfulness, stripping off every unnecessary weight and the sin which so easily and cleverly entangles us. Alam niyo ba? Number one sin is unbelief. Pero ang pinaka number one na sin is self-righteousness. Akala mo dahil sa'yo. Akala natin dahil sa atin. Kaya lumagong church na ito, buti lang, nasumpungan ko ang biyaya ng Diyos. Nasumpungan mo. Galing mo. Self. Self. That's the greatest sin. Second is unbelief. Amen. Tapos, let us run with endurance and active persistence the race that is set before us. What is the race? Verse 2. Basahin niyo yung kulay. Looking away from all that will distract us and focusing our eyes on who is. Sandali lang, mahina. Dapat sabay-sabay parang choir. 1, 2, 3. The our belief and the one who brings faith to maturity. Who will bring your faith to maturity? Jesus. Jesus. Not you. The more you see Jesus, the more you mature. The more you mature. One. Only one, my friend. Only one. Next. Ito, maganda ho sa Message Translation. Do you see what this means? All these pioneers who blazed the way? All these veterans cheering us on? Referring to Abraham, David, the heroes of faith in chapter 11. It means we better get on with it. Strip down, start running, and never quit. No extra spiritual fat, no parasitic sins. Grabe. Walang pataba pa dyan, mga parasitic na, mga bulating, alam mo mga bulating, mga sarili-sarili. Keep your eyes, basahin niyo yung kulay, on! Sabay-sabay, 1, 2, 3! Who began and finished this race weary. Who began it? Jesus. Who finished it? Jesus. Then we are in on that. If you believe in Christ. Amen. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So basahin niyo po to. Oh, sorry.
So faith. Basa. Faith is Jesus in person. Grace is Jesus in person. Gospel of Christ is Jesus in person. Gospel of grace is Jesus in person. And Jesus lives. Faith lives inside you. Faith lives inside you. Where is the faith? Where is the faith? Living inside you. He's living inside you. You have all the faith of God. Kaya tayo dinideklara lang natin. Hindi sabi, kapatid, pagpapalain ka, gawin mo ang 5 mga bagay na ito, makikita mo ang puwit ng Diyos. 5 pa lang, puwit pa lang. Kapatid, gawin mo ang 6 na paraang ito. Sinasabi ko sa iyo, pagpapalain ka, kapatid. Pag nakita mo na si Jesus, pag nananampalataya ka na kay Jesus, all of heaven lives inside you. Tahimik dito sa Baptist Church na ito. Kaya po sabi ng Galatians 3:11-12, but that no one is justified by the law. Walang mapapatawad sa kautusan. Walang mapapatawad sa magagawa mo. Walang mapapatawad sa relihiyon. Walang mapapatawad sa mga sakripisyo mo. Walang mapapatawad sa pagbibigay mo. Walang mapapatawad sa lahat ng kabutihan gagawin mo. Wala! Kahit isa. For the law is not Jesus. The law is not of faith. The law is not Jesus. Nakita niyo po si Pablo, super talino niya. He used words. Amen. Tingnan niyo po ito. Ito, sabi ni Timothy. Sabi ni Paul kay Timothy, si Pastor Sihut. Si Timothy ho ay pastor. Sabi ni Paul, Timothy, that from your childhood, tinignan ko po yung Greek niya, ibig sabihin hindi o bata o baby, mula nung na-born again ka, you have known the Holy Scriptures. Sabi nyo, kasulatan. Sa Greek, hagios grape, Holy Scriptures, banal na kasulatan, which are able to make you wise. Tatalino ka dito. Pag alam mo yung mga kasulatan, pag alam mo yung kasulatan, tatalino ka dito. Tatalino ka para sa kaligtasan. True. True. Basa. Faith, which is in, not your faith. Not your faith, man. Not your faith. Amen. Maraming Kristiyano, kala nila yung pag sinabing Holy Scripture, Genesis to Revelation. Ang Holy Scripture po, Genesis to Malakay. Genesis to Malakay. Amen. Kaya po yung Bible ni Jesus, yung Bible ni Paul, yung Bible ni Peter, hindi po Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi po Acts to Revelation. Yung Bible nila, Genesis to Malachi, which is the Holy Scripture. The New Testament is the revelation, final revelation of the Old Testament. The Holy Scripture will make you sopiso. Tatalino ka dito. Pagpatungkol sa kaligtasan, gusto nyo tumalino? Lahat yan na kay Jesus. Amen. Lahat yan na kay, sa pananampalataya na kay Jesus. Amen po ba? Amen.
Oh, kaya in-explain ni Jesus, ano yung Holy Scripture? Sabi ni Jesus, He said to them, O foolish one, nung nabuhay sa mga patay si Jesus. Kasi kailangan tayo magkaroon, ma-unite tayo sa faith, para united na tayo in the Spirit. Pag isa na lang, champion na. United na tayo. Pero pag iba-iba pa, wala pa rin. Wala pa rin. Then He said to them, O foolish ones, and slow of heart to believe. Kasi akala nila, si Jesus ay ililigtas yung bansang Israel. Nagulat sila, pinatay, pinako. Tapos sabi nung mag-asawang Cleopas, problema namin, nagbabalita pa rin, nabuhay lang sa mga patay. Gulo. Nagpakita si Jesus sa kanila, hindi nagpakilala. Sabi ni Jesus, foolish one. Ang ibig kong sabihin ng foolish one, i-explain ko ha. Hindi po yung hingot. Ang hingot mo naman. Hindi naman ganun siguro. Foolish ones and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Saan makikita yung sulat ng mga propeta? Old Testament o New Testament? Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory? And beginning at Moses, pag sinabi yung Moses, yan po ay 5 book. Genesis, Leviticus, Exodus, Numbers, Deuteronomy. Beginning at Moses' books, which is the Scripture. And all the prophets, mula kay Isaiah hanggang kay Malachi, prophets, major and minor prophets. Ano yung pinoprophesy nila? Ano yung hinuhula nila sa Holy Scripture? He expounded to them in all the Scriptures the things concerning Jesus the faith. Oh, hallelujah. It's Jesus. Ano ang textbook ni Jesus nung sinasabi niya yan at sinusulat ni Luke? Genesis to Malachi. The Scriptures. Amen. Bilisan natin. Of foolish, kaya sabi, ang ibig sabihin ng foolish, ang hina-hina ng pag-iintindi mo. Yun po ang ibig sabihin. Ang hina naman ang intindi nyo. Sabi ni Jesus, palagi ko lang sinasabi yan, palagi ko lang sinasabi yan. Ngayon, namatay na ako, tabuhay, hindi pa rin kayo naniniwala. Napakahina naman ang pag-iintindi nyo. Ang dami-dami nyo issue sa utak. Isa lang naman. Pagpakadalubhasa kayo dyan. Yan din ang sinabi ng lahat ng mga propeta. Tignan niyo po, pag sinabing foolish, ang hina naman ang understanding nyo. O foolish Galatians, ito rin po ang sabi ni Paul. Galing po sa word na anyotos. Napakahina. Mga kapatid, sa church po, hindi po ako, pare-pareho kami. Sabihin nyo sa amin mga pastor, Pastor, i-preach mo sa amin si Jesus, parang awa ko. Yes. Kung hindi pa, palitan kita. Sa amin pinipreach. Tama na mo. Malapit na dumating si Jesus, kailangan naman natin magseryoso. Wala na akong panahon para kapag. Ang pogi yung ganda. Okay na, pogi na tayong lahat. Amen. Wala na po kontra. Yes. Amen. Oh, sabi ni Paul, O foolish ones, O foolish Galatians. Alam niyo si Paul, kahit na doon sa Book of Corinth, hindi siya nagagalit. Kahit na doon may bakla. Doon nag-away-away sila. Doon inaasawa yung host, nagkikipag-apit sila sa hostess. Doon nakikipag sila sa asawa ng tatay niya. Doon ang yabang nila. Pero hindi sila sabihan ni Pablo na foolish. Dito lumalayo na sila sa faith. Kaya tawag ni Pablo. Doon kinokorek niya lang. Ang lulupit na mga kasalanan ng Corinthians.
Gusto niyo makakita ng mga kasalanan ng mga grace people? Basahin niyo yung Corinthians. Doon, bakla, hostess, doon, away, demandahan, ng mga magkakapatid sa pananampalataya. Dami doon. Pero never Paul said foolish. Never. He corrected them. He pointed them to Christ and what Christ has and what Christ did for them and what Christ can do through them. Pero dito, bakit? Kasi tingnan niyo po, sino who bewitched you? Ano yung ibig sabihin? Sino kumulam sa inyo? Mga Christian ho ito. Sino kumulam sa inyo? So, you should not obey the truth para hindi mo sundan. Hindi mo sundin ang gospel. Before whose eyes, Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified. This is only I want to learn from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of Christ? Anong sagot? By the hearing of Christ. By Christ. You receive the Holy Spirit. You receive the power of the Holy Spirit. Wala kang ginawa. You just believe Christ. Foolish! Galatians. Who has bewitched you? The hearing of faith. Sa simpleng Tagalog, si Jesus. Because Amen. Jesus, faith is Jesus is in person. Grace is Jesus in person. Amen. Jesus, who is the person of grace and the person of faith, lives inside you via the Spirit of Christ who is in you. Amen. Amen. Sinasabi ni Padre, bumabalik na uli sila eh. Itong simbahan sa Galacia, bumabalik na uli sila. Nag-uumpisa na naman sila sa kanilang mga kagalingan, sa kanilang mga pananalangin, sa kanilang mga magagawa, sa kanilang mga galingan. Sabi ni Pablo, mga engo. Foolish. Tinanggap niyo ba ang banal ng Espiritu kasi nagpapakabanal kayo? Tinanggap niyo ba ang banal ng Espiritu kasi ang babait ninyo? Tinanggap niyo ba ang banal ng Espiritu dahil napaka-gift ninyo? O dahil lang kay Jesus? Sagot. Dahil lang kay Jesus. Ulit. Dalawang beses sinabi ni, are you foolish? Tapos sabi niya, having begun in the Spirit. Pag sinabing having begun in the Spirit, having begun in the gospel of Christ, having begun in the gospel of grace, having begun in the finished work. That's what Paul is saying to them. Are you now being made perfect by flesh? Galing na kayo sa grace, tapos pagpasok sa grace, gusto nyo ipakita nyo, kayo ay magaling at talagang nagawa nyo na lahat, bumabalik kayo ulit sa loob. Hindi lang si Jesus. Si Jesus lang. Pwede ba si Jesus lang? Pwede ba si Jesus lang? Kaya sabi ni Paul in 1 Corinthians 1:29-31, that no flesh should glory in himself. God made Jesus your redemption, your holiness, your forgiveness, your sanctification, your righteousness, that no flesh should glory. No flesh. Nag-umpisa tayo. Matatapos tayo one lang, one. Pinadali ng Diyos, pinapahirapan ng mga pastor. Tapos dahil na pinahirapan namin, kayo, na-entertain nyo, mas mahirap. Pagdating na sa inyo, mas mahirap na. Pag in-explain nyo, mas mahirap na. Mahirap na gagaling kay pastor, napahirapan pa kayo. Isa lang. Dami.
Dami requirement. Oh, tingin. Therefore, He who supplied the Spirit to you and works miracles. Who wants miracles? Amen. Among you. Does He do it by your flesh or by Christ? Is it by your flesh or it's by Christ? Come on, Galatians, are you foolish? United na tayo pag si Jesus na lang. Si Jesus. Pag hindi pa tayo dyan, hindi pa tayo solved dyan, hindi pa tayo dyan, hindi pa tayo united. Pag iba-iba pa rin ang... Amen. Now look at this. Sabi ni St. Paul, now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery. Ibig sabihin ng mystery, yung mga revelation ng mga prophets is mystery. Now Jesus revealed. Kept secret since the world began, but now made manifest. And by the prophetic, saan po yung prophetic? Prophetic natin dito sa New Testament, prophetic ng New Testament apostles, now prophetic of the Old Testament. Amen. Prophetic scriptures. Ibig sabihin, the writers of Old Testament who are the prophets. According to the commandment of everlasting God for obedience to the faith. The faith. Who's the faith? Who's the faith? Whose obedience to the faith, whose obedience to the finished work, whose obedience to the gospel of Christ, whose obedience to the gospel of grace, whose obedience for all Christ. That is the obedience of the faith. Mystery, prophetic scripture. Genesis to Malachi. Habang sinusulat ni Pablo yan, yung Bible niya, yung 39 books. Dahil wala pa yan. Salamat tayo. Kumpleto na yan. Amen! Oh, 1 Corinthians 15:3-4. For I delivered to you, first of all, which I also received, that Jesus Christ died for our sins, according to the scripture, Genesis to Malachi, and that He was buried, and that He was rose again on the third day, according to Genesis to Malachi. Amen. Hindi naman masama yung dami niyong nakikita sa Old Testament. Pero in-explain na ni Jesus eh. In-expound niya yung Old Testament concerning Himself, His burial, death, and resurrection. Sundan natin si Jesus. Sundan natin si Pablo. Yun lang ang i-expose dapat natin sa Biblia. Amen? Kasi pag ganyan na tayo, united na tayo, nagkakaisa na tayo. One more. Gusto niyo pa ho ba? O, sabi ni Peter, of this salvation, the prophets. Where are the prophets? Saan yung mga propeta? Sa Old Testament. Have inquired and searched carefully who prophesied of the grace. Who is the grace? Jesus that would come to you. Searching what or what manner of time the Spirit of Christ who was in them was indicating when He testified beforehand the suffering of Christ and the glories that would follow His birth, burial, death, and resurrection. Ano ang book ni Peter? Yung sinasabi niya? Genesis to Malachi. The
Kasi wala pang book of Peter. Basa. 1, 2, 3. The central focus of these writers is one person, Jesus Christ. Amen? Ito lang pag binabasa natin Jeremiah 29. I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Plans to give you hope. And plans to give you a future. Hey, look. When you are in Christ, all that plans is fulfilled. Amen. All the plan is fulfilled in Christ Jesus. What better, best future when you know now that you have eternal life? Ano pang best ang future? Ano pang pinaka-the best na meron ka ng buhay na walang hanggan? Ano pa? Ano pang the best dyan? Ano ang pinaka-best na ngayon? Alam mo na, dahil nanampalataya ka kay Jesus, lahat ng kasalanan mo noon, ngayon, at sa darating na panahon, lahat pinatawad. Ano pang mag-best dyan? Kahit kung pera ako ng 20 billion, sasabihin mo, sipain mo si Jesus, sasampal ko sa kanya yung 20 billion. Kasi yung 20 billion, hindi kayang bumili ng kapatawaran ng kasalanan. Yung 20 billion, hindi makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi mo kailangan mag-born again para yumaman ka. Si Elon Musk, hindi naman born again, yaman, no? Amen? Mga estudyante, mag-aral kayo mabuti, magpakadalumhasa kayo. Parang tumaas yung sweldo nyo. Magharap kayo, magnegosyo kayo. Huwag niyong gamitin yung gospel. Mayaman kayo. Si Elon Musk, walang gospel, ang yaman, di ba? Yung may-ari ng Microsoft, walang gospel, ang yaman, di ba? Si Henry C. patay na, yung senior. Yaman, di ba? Billionaire. Pero walang gospel, walang Jesus. They have the riches of the world, but they don't have the riches of heaven. You have the riches of heaven and earth. Amen. 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 In one person. Christ Jesus. Kaya yung exhortation niya, makontento ka na. Godliness, ang ibig sabihin ng godliness with contentment is great gain. Godliness come from the Greek word euselia, your respect for the gospel. Yes. Your respect, your honor for the finished work. Godliness with contentment is great gain. Tapos sabi ni Paul, magkaroon ka lang ng damit, pagkain, okay na yan. Kasi yung mga nagugusto, sino, tingnan nyo, pag tinanong ulit sa atin, sino gustong yumaman? Pag hindi natin alam yung revelation, ako! Lahat ng nagnanasa na yumaman. Matutukso. Babagsak. Tapos alam niyo yung dulo, lalayo sa pananampalataya. Yes. Gusto niyo lumayo kay Jesus? No way. Akala nyo na, may Jesus pa tayo. Pero dahil ang focus na natin, pera. Hindi na si Jesus. You wandered away from the faith. You will never notice it that you are wandering away from Christ. Kaya sabi ni Jesus, ang bihira talaga ang mayayaman. Ang hirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Di ba? Mabuti pa nga yung kamelyo. Kita,
Oxymoron ho yun. Ang ibig sabihin ng oxymoron, imposible mangyari pero pinapakita ni Jesus. Mabuti pa nga yung kamelyo pumasok sa butas ng karayong silk. Isipin nyo, paano papasok sa butas? Paano papasok sa butas ng karayong yung camel? Pero gagawin ng Diyos yun. Pero yung mga mayayaman, kasi ang Diyos na nila, money have them, they cannot enter the kingdom of God. Naintindahan nyo? Magaganda na mga tingin ko ngayon sa inyo. Parang wala na kayong mga dollar sa akin. Kanina, mga naka-peso sign kayo eh. Yan na yung pastor. Yayaman na tayo dyan. Sabi ni Jesus sa Matthew 22:29, Jesus answered and said to them, "You are mistaken, you know. You err. If you do not know the scripture, nor the power of God. Because the scripture is about Christ, the gospel of Christ, who is the power of God." If you don't know the scripture. Amen? Nakita niyo yung mayaman at yung mahirap. Si Lazaro, namatay yung mayaman, pumunta doon sa impyerno kuno, di ba? Sa atin, tapos kay Abraham. Tapos sabi ng mayaman, "Amang Abraham, pwede ba papuntahin mo yung mga kapatid ko? Meron pa akong 5 kapatid. Kawawa naman sila para hindi sila pumunta. Share niyo ho. Papalabalikin niyo si Lazaro. Hindi na. Patay na, wala na." Tapos sabi ni Jesus, "Nandun na ang sinulat ni Moses! Nandun na ang sinulat ng mga propeta!" Sino sinulat ni mga propeta ni Moses? Si Jesus. Nandun na. Pagwalaan nila yun. Pag hindi sila naniwala, hindi sila nakakapos. Gusto niyo po ba? Sabihin niyo pag gusto niyo, tapos kung ayaw niyo na, tatapusin ko. Tingin, basahin niyo po ito. 1, 2, 3. Hindi ka makakakilos sa kapangyarihan ng Diyos pag hindi mo naiintindihan ang kasulatan. Hindi ka hindi mo alam ang kasulatan. Kalat. Kasi isipin mo, dito move the Lord, ito move the Lord, ito move the Lord. Spirit, moving spirit. Tami. Kapoy, oy. Kapoy kahit yun, oy. Sa Tagalog ay nakakapagod po talaga. Pag na kay Jesus ka, printy ba? Cashier lang kay Jesus. Born again, gagaling, di ba na? Super printy. May kapoy. Sino ang Bisaya dito? Ay, doon kayo na naman din. He, sabi na ko, nang tonto pa ka mo hapon. Amen! You cannot! Kahit na pilitin mo, paduguin mo pa ang isip mo, paduguin mo pa ang katawan mo, ubusin mo man ang sinasabi. If you don't know the scripture, you cannot function. Jesus said, you err because you don't know the scripture or the power of God. Amen. Amen. Ito po, yung Diyos ba pumapatay? Dalawa lang yun ah. Yung Diyos ba nagbibigay ng sakit? Bakit pag may sakit sa okay lang yan, sister. Ganyan talaga ang buhay. Tapos pag may namatay, Brad, nakikiramay ako. Ganyan talaga, una-una lang. Tanggapin natin ang bigay ng Diyos.
Pero Diyos ba pumapunta? Hindi! Pag may namatay, okay lang. Pero hindi mo alam yung scripture eh. Wala eh. Ano ka? Lutang ka. O ito. Now it came to pass, when the time have come for Jesus to be received up, that he steadfastly set his face to go to Jerusalem, and sent messengers before his face. As they went, they entered the village of the Samaritans to prepare for him. But they did not receive him, because his face was set for the journey to Jerusalem. And when his disciples, James and John, saw this, said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and kill these people? Patayin na natin ito. Papatayin ito. Katulad ng ginawa ni Elijah. Basahin niyo yung buhay ni Elijah. Pinasundo siya, di ba? Kung ako ay servant ng Diyos, babagsak ang fire sa langit at pagpapatayin kayo. Patay. 50 ulit. Patay. Nakiusap na yung pangatlo 50. O, sabi niya, Lord, hindi tayo pinapayagan. Ano gusto mo, Lord? James and John. Tawag kami ng apoy mula sa langit, katulad ng ginawa ni Elijah, para pagpapatayin to, pinagbabawalan tayo, Lord. Hindi ka tinatanggap, Lord. Lord, di ba ikaw ang gospel of grace? Patayin na natin to, Lord. Sumagot si Jesus. But he turned and rebuked them, sa original, as Jesus is rebuking demon. And said, you do not know what manner of spirit you are. Anong spirito meron kayo? Ano ba yung spirito ng Diyos? Pumapatay, bumubuhay. Ano ba yung spirito ni Jesus? Pumapatay, bumubuhay. Sabi ni Jesus, hindi yung spirito mo, pumapatay. For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save them. Si Jesus, yung Diyos na katawang tao, hindi para pagpapatayin ng mga taong makasalanan at walang kwenta at ayaw akong tanggapin. Kahit hindi nila ako tanggapin, kahit hindi nila ako purihin, ganun pa rin ako. Ang Diyos, yung karunin ng Diyos, hindi nagbabago. Pumunta ako para iligtas sila. Kung siya na hindi pumapatay, siyempre hindi rin siya nagbibigay ng sakit. Amen. Amen. Naglalakad siya, mayroong bata na ililibing na, naawa si Jesus sa nanay. Sabi doon sa bumubuhat, pakinapag. Oh, ano ginawa niya sa patay? Sinabi niya, mamatay ka pa. Kung pangkamatayan mo, biden. Hindi, binuhay ni Jesus. Si Peter, aarestuin si Jesus. Sobrang pampira. Bakit yung ginaganyan yung gospel? Ano? Sabi ni Peter, pampira ko. Buto lang. Kaya nga. Ba? Sabi mo ni Jesus, salamat ka, tenga lang. Hindi, ginawa ni Jesus, dinampot yung tenga. Tapos, binalik. Yan yung Diyos nyo. Amen. Yan! Yung Diyos nyo! Amen. Tenga nga binabalik, cancer pa. Hindi aalisin. Look at this God. This is beautiful God. Gusto nyo makilala yung Diyos? Look at Jesus. Yes. Tingnan niyo po. Romans 4:25. Who was delivered up? Jesus was delivered up to death because of our offenses. Where Paul get that? Through the scripture. And was raised raised to life. Resurrection. Because of our forgiveness, justification. Where did Paul get that? Personal? Or through the scripture? Amen.
O, tinan niyo po to. Ito yung Old Testament. As it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. Ay, mali pala to. Sorry. Hindi yan. Ito po. O, tinan niyo po. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God, you see, raised Him from the dead. Well, then forget that. In the scripture, through the prophets, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, what is the scripture, my friends? Genesis to Malachi. Whoever believes from Him will not be shamed. For there is no distinction between Jew and Greek. For the same Lord, one faith, one Spirit, one body, one Father, all one in Christ Jesus. Amen. Amen. Pakibasa lang po ito and I will close. 1, 2, 3. You cannot experience the reality of your salvation if you're ignorant of the Scripture. If you're ignorant of the Scripture. Because the Scripture is all about Christ. Marami pa po tayong meditate. Hindi natin kaya nilagay sa isang lagayan. Basa, one Spirit, one Lord, one God, one body, one faith, and that is Christ. And when you are united with that, we are one. Amen. Tayo po ay manalangin. Hanapan natin si Lord Jesus. So, nakabasika darabakanda. Rambo, handiresika darabakanda. Lahat ng sintomas ng sakit sa oras na ito, I cancel them and rebuke them and declare you healed from head to foot. In Jesus' name. Lahat ng panalangin, ngayon pa lang, pinapasalamatan na namin, sinagot mo na, Panginoong Jesus. Lahat ng promotion, lahat ng blessing, alam ko, sinagot mo na, Panginoong Jesus. Lord, thank you. Dinedicate namin ang buhay namin. Makita ka lang, makilala ka lang, ikaw lang, wala nang iba. Ngayon, hanggang sa iyong muling pagbabalik, habang patuloy mong pinagpapala ang lahat at pagpapalain pa ng kaalaman sa iyo, lalo na po ang buong Light Center and all the churches of Light Center. At Lord, lahat ng pastor, lahat ng bishop, Magdi-Jesus na lang kami lahat. Magdi-Jesus na lang kami. Salamat sa Victory of Christ Church at kay Bishop Abel at ang buong membro ng mga santo ng Bishop.